pinaiyak ni Vice President Sara Duterte. At ito, Yusek Cabral ay buhay talaga. At ito ang tunay na ebidensya, inilabas na. Mamaya po papakita ko ho sa inyo yun. Grabe to. Sabi na nga ba hindi ho tayo nagkamali mga kaibigan. At pasensya na rin ko kayo kung hindi ako nakapag-vlog na ilang araw po na tayo re-upload Kasi hanggang ngayon ay inuubo pa rin ako. At hanggang ngayon ay nagtitiis tayo sa malaswang lasa ng kalamansi at luya. At hanggang ngayon ay sinisipon pa rin ako. Kaya hindi tayo nakakapag-vlog ng ilang araw. Puro lang tayo re-upload. At pasintabi na rin po kung may mga maririnig kayo ng pagsinghot. Pero hindi po yun sa pulburo na. Sa sipon ko po yun. At pasintabi na rin po kung makakarinig kayo ng ubo. Dahil hindi pa ho tayo magaling. Grabe naman kasi yung panahon ngayon. Minsan malamig, minsan mainit, diba? So, tsaka sakit na ng mga guwapo to So, syempre, bago natin doon simula mga banateros, mga kabiyaya, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po ang aking mga banateros, mga kapatid kong mga banateros brothers. Alam niyo na kung sino-sino sila. At dahil po ginugurgur po ang aming mga YouTube channel. At dahil mas dihamak na mas madami naman tayo ng mga Duterte supporters kesa sa mga loyalistang tanga, sa mga pink tie at dilawang tie, kaya dihamak na mas mabubuhay ang ating mga video at maraming mag-share nito. Alam ko yan, nandiyan kayo, nakasupport kayo sa amin. Alright. So, syempre, bago lahat, unahin muna natin to. Unahin natin to, ha? At may papakita ko sa inyo maya-maya lamang. Dito muna tayo. Yan. Nasaan na si Bongbong? Ipakita nyo sa amin that we is wiki and conscious. Ano to? Conscious. Kasi pag yung diversional tactics na yan at dumugo yung ano to? Large testing niya, kailangan na yan ng surgery. Siyempre, general anesthesia yun. Pwede ba yung habang siya ay nasa operating table at unconscious, siya ay if he temporarily incapacitated the Vice President assumes office. Tana, wala akong naintindihan. May naintindihan kayo? Ako din, wala akong naintindihan Kasi hinahanap lang ni Attorney Rowena Guanzon etong si BBM. Pero attorney, meron silang video. Mamaya nga papakita ko yung landian video nila May bago silang video ni ni Auntie Claire. Oo, landi ni Auntie Claire doon. Mamaya papakita ko sa inyo yun, ha? Para magets nyo tong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Samantalang, eto na nga. Tinanong si Colonel Mongaw bakit siya nag-withdraw ng support. Sagot, gusto daw patunayan na ang AFP ay merong bayag. Grabe yun. Grabe to Sabi ni MGN Romeo. Yan ang mga sundalo. Yan ang AFP. So, ibig sabihin pala walang bayag si Browner, no? Hindi ko naman sinasabing mag-withdraw agad si Browner ng support sa Pangulo. Kaso nga lang, sa estado at sa nangyayari ho kasi ngayon, nalantaran na yung korupsyon sa bansa natin, parang walang ginagawa yung AFP. Kaya eto, pinatunayan ng isang AFP, membro ng AFP na may hindi lahat katulad ni Brownie na walang bayag. No, hindi katulad ni Brownie na walang bayag. No, at sa totoosin naman talaga, alam nyo, isa-isa na rin yan magkakalasan. Dahil nga
kung pinapangit ni Torre ang imahe ng PNP, ganun din ang kalagayan ng AFP. Pinapangit din ni Browner. Kaya nga tinawag silang the Protector. Kaya yun, salute sa dalawang AFP na to ha. Kay Mongaw tsaka kay Sir Romeo. Pukis. Thank you sa inyong katapangan. At eto na nga. Ang aso, ang dalawang garapata ni Marcos Jr. at ang garapata ni Ma'am Shitars. Pare-pares garapata tong mga to Sabi ni Trillanes, hanapin daw namin si Senator Bato. Ano ba ang hahanapin namin? Alam naman namin na nasa Davao siya. Pero wala naman kaming warrant o arrest. Kaya bakit namin siya hahanapin? Bakit namin siya arestuhin? Tama, minsan gumagana din pala utak ni John Vic Remulla, Akala ko lusaw na din Akala ko John Vic mala Trillanes ka na din na lusaw yung utak akala ko si ganun buti kahit paano nagpa-function pa yan ha. Nagpa-palpitate pa rin pala yung utak mo Palpitate yung puso. Sabi niya rito, kung gusto niya, mag-citizen arrest siya kung tingin niya may warrant. Sabi niya kasi may warrant di siya ang mag-aresto. Basag. Garapata ni Marcos, binarag ng garapata ni Lisa. Ang galing. Sunta na, nagsusungayan na kayo dyan nagbabanggaan na kayo Nung nakaraan si Toby Tiangco tsaka si Abante, ngayon kayo naman dalawa. Makakati na naman yan ang lamunan ko hayop. Natana, ang kati kasi ng mukha nito kaka-germs yung lalamunan ko Putay na mo, Trillanes, magparitoke ka na nga. Ang sagwa ng mukha mo hindi mo alam kung pinasan mo, nung umulan ba ng sama ng loob sa mundo, sinalo mo lahat? Ito yung tao na kapag nakasalubong mo, alam mo laging may problema. Ayaw, di ba? Di ba? Siya yung siya yung putay na, alimbawa magtropa kayo pag nakasalubong mo si Trillanes, putay na may problema na naman to. Ayaw, di ba? Tangina, ano na naman to? Problemado na naman tong hype na to. Dalawa lang pupuntahan nito, hindi mangutang to, may fake news na naman to. Kasi laging nakagano, laging nakabusangot yung mukha. Hindi ganyan ng serious face hindi rin ganyan ng professional face. Ano na yan may saltic face na yan. Kahit ka, Triniling, napagtitripan na naman tuloy kita ngayon. Magsuntukan na lang kayo ni John Vic. Trillanes, kakasaka ba kayo dyan? Ay ko, John Vic, kakasaka ba kayo Trillanes? Suntukan kayo, dali. John Vic. Sige, dedeklara kami ng mga banateros. Kami na magpapakalat ng na kung magsusuntukan kayo ni Trillanes. Game. Utang duwag ka, John Vic. Trillanes, natatakot ka kay Remulla? Wala ka pala Pares pala kayo mga bading suntukan na lang kayo para maganda. Diba? Gusto nyo, dalawa kayo, isa ako. Basta, MMA ayoko ng boxing. Game mo? Kanin lamig versus Loverboy. Putang ina. Diba? Puta na, kanin lamig. Sundalong kanin lamig versus Loverboy. Gandang matchup nito, Sana pares garapata ng Marcos sa laban. Tangina yun. Lupit nun.
Abangan namin yan. Abangan nyo yan, guys, ha? Oo. Tangin ng mukha yun, puta na pag nakasalubong mo to siya. Pag nakikita, sa TV nga lang no? Pag nakita mo si Trillanes, sira na araw mo. What if pa kapag nakakasama or nakikita mo to araw-araw tong hype na to? Sira lalo ang araw mo. O, ito pa isa. Trillanes, girl version. Ito rin, pag nakikita ko rin to, sirang-sira yung araw ko eh. O, ito na sila, oh. Ontiveros, handa nang tumakbo. Tumakbong presidente. Presidente, ulol. Utang na, ugali mo nga, di mo maayos, bansa pa kaya. Pagbabasa mo nga eh. Babati ka na lang ng maligayang bagong taon, naka-script pa, putang ina ka. Tapos magtatakbo ka bang presidente? Binigyan na nga kaming presidenteng bangag, bibigyan pa kaming presidenteng tanga. Huwag na, oy! Tangina mo. Tangina, presidente. Babati ka na lang ng maligayang bagong taon sa mga Pilipino. Nagbabasa ka pa? Panoorin niyo yung pagbati niya sa anong bagong taon. Oh. Tingnan mo, nagbabasa. Ang tanga pa nung nag-edit. Nakikita yung pagyuko niya sa lamesa. Tanginang yan. Tapos presidente, gusto mo? Utang ina. Edi lahat na lang ng kaso dito may tanim witness. Gago ka ba? Gilan mo kami ba't ba ito lumalabas dito sa mga ko? Buisit itong mga hayop na to eh. Ito yung mga ayaw kong makita sa sa unang araw ko. Sa umaga ko, putang ina, pag ito nakita ko si mukha ni Trillanes tsaka ni Ontiveros, ay! Ang sarap lamuta ako. O ito, sabi niya, basahin natin ha. Tatakbo akong presidente kung pipiliin si Risa Ontiveros ng nagkakaisang posisyon. Nagkakaisang posisyon. So yung pinklawan, dilawan, tsaka pulangaw, ganun. Putang ina nyo, kahit magsama-sama na kayo, hindi ka pa rin mananalo, gago. Hindi ka pa rin mananalo, Day. Day, alalahanin mo, Day, papaalala ko lang sa Day. Nanalo ka lang dahil sa mga Duterte, ilang takbo kang senador, lagi kang olats. Papaalala ko lang sa'yo, Day, ha? Baka kasi nakakalimutan mo dahil ilang takbo mo ng senador yan. Ngayon ka lang nanalo kasi tinulungan ka ng mga Duterte. Ay nako, Inday Risa. Ilan ka ba matututong punyita ka? Ha, Inday Risa? Hindi ka pa ba nadadala sa mga talo mo bilang senador? Na kung hindi ka tinulungan ni Bibi Sara at ni Pangulong Duterte sa pangangampanya, hindi ka mananalo. Punyita ka. Magtatahimik ka sa bahay nyo, ha? Saka matuto kang patalasin mo yung utak mo. Yung kayang-kaya mong tandaan lahat ng sinasabi mo. Utangin na mo, mas okay pa ata ako sa'yo eh. Ako, elementary grad lang pero nagsasalita ako dito almost 40 minutes. Walang kodigo, walang utak sa utak. Ikaw anong ginagamit mo? Papel sa papel? Utang inang yan. Tawang-tawa ako dun eh. Tapos gusto mo maging presidente? Ulul. Oo, tigilan mo kami ha. Oo, dito naman tayo. Eto malapit. DBM Yusek Libiran nagsampaan ng 4 counts ng cyber libel laban kay Maharlika. Eto disclaimer tayo Hindi ko kinakalaban si Maharlika. Pero minsan nagtataka ako, no? Na kada may malaking issue na dapat naming pag-usapan ng mga DDS at yun dapat yung tutukan namin, biglang maglalabas siya ng sarili niyang content. Hindi naman sa nagmamando ako.
Hindi naman ho sa nagmamando ako, kumakati na naman lalamunan ko. Hindi naman ho sa nagmamando ako na gayahin niya yung content namin, hindi ho sa ganun. Pero nagtataka ako, parang ang nangyayari kasi, parang inililihis niya yung issue na dapat ay tinututukan. Kasi ang pagkakaalam ko dito, pinagbibintangan niya to, etong si Yusek, na kabit-kabit daw. Putay na wala na. Sa totoo sana sa hirap na nangyayari ngayon, sa daming nakawan na nangyayari ngayon, putang na wala tayong pakialam kung magmalapok-pok yan sila. Kahit sino pa maging kabit dyan, hala sige magasgasan ang mga utin ng mga yan. Wala tayong pakialam dyan. Wala tayong ano dyan, wala tayong tawag dito, wala tayong hindi iyan yung pinaka dapat pag-usapan natin. Kasi alam mo yun, yung tipong pag kay Romualdez biglang sisingit ng ay, eto tinumbungan si ganito. So okay yun, kahit paano. Pero yung si kabit nito yan. Ay si ganito, pokpok yan. Ay si ganito, ganyan. Tapos yung mga, kasi 'di ba sabi ko nga, tayong mga viewers, tayong mga vlogger, especially to Duterte vloggers, mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte, sa hadikain ng mga Duterte, is dalhin natin dapat yung mga viewers natin sa tamang balita. Kung ano yung balita na dapat tutukan ng sambayan ng Pilipino, yun dapat ang ginagawa natin. Kaso kung tayo mismong mga vloggers, inililihis natin sila na gaito dito tayo sa pokpokan parang alam mo yun, parang di maganda. Dito, hindi ko rin kinakampihan to si Yusek. Ang mali niya lang dito ni Yusek, hindi niya lang maanuhan ng kaso si Marlica kasi nasa ibang bansa si Marlica. Yung nga lang, pag umuwi si Marlica, yun nga lang, medyo marami siyang kakarapin na kaso hindi natauwi yun. Ilan napapansin ko kay Marlica na dapat hindi ganun. Pag may malaking balik, kasi alam naman natin, nakilala si Marlica, di ba? Maraming supporters. So, yung mga nanonood sa kanya, dapat dinadala niya sa mismong main topic. Katulad niyan, yung kay Saldico, kay Romualdez, diba? Kaso kung puro chismisan, parang walang kwenta. Excuse me po. No? Para sa akin na, hindi ako galit kay Marlica, hindi ako galit doon. Wala akong doon, wala akong pakialam kung At wala rin akong pakialam kung mga galit kayo sa akin. Ako yung nagsasabi lang lamang na pag mga usapang kabit-kabit, sige sabihin na, ikaw ba Jay, bakit yung kay Tito Soto? Kasi naman ako ka naman kasi galing ako sa showbiz. Galing ako sa showbiz at dati akong TVJ Dipindir. So parang nasa pangalan na ng Jay Guevara yung mga ganyang lalong-lalo na kapag sa Tito Vic and Joey or sa Itbulaga ang napag-uusapan. Pero yung kay Marlica kasi, siya, political vlogger kasi siya. Kaya medyo nakakahiwaga lang. Kasi bakit ba ako nahihiwaga? Kasi nga katulad na lang yan, nung panahon na dapat ay tumutok tayo sa issue ni Tatay Digong sa Netherlands, di ba? Biglang nagpasiglab yun kaysa si Alpotera. Si Alpotera, namuro na yan, mga ganun doon. Oo, inubos yung pera niya, Ganon. Di ba? Natatandaan yun, no? Nag-away-away sila sa Netherlands. Si Alpotera, si ganito daw, hindi ko naman din kilala yun. So parang inililihis niya yung tao. Kasi nung panahon din dapat nakatutok tayo kay Pangulong Duterte. Kung paano natin supalpalin yung mga fake news laban kay Pangulong Duterte sa mga anti-Duterte, mga sinasabi nila mapatungkol kay Tatay Digong. Sa bagay, alam ko naman na si Marlica ay hindi naman talagang 100% na Duterte vlogger yan kasi minumura at binabastos niya nga dati si Tatay Digong, di ba? Nung nasa panig pa siya ng mga Marcos.
Eh ngayon lang din naman yan kasi sa totoo hindi naman talaga DDS yan si Marlic Ginamit niya lang tong platform or mga supporters ng mga Duterte para magkaroon din siya ng simpatya dahil dun sa ginawa sa kanya, di ba? So yun lamang, huwag kayong magalit ha. Huwag kayong magalit ha. Sige, kung gusto niyo mag-usapan ng pukpokan, chismisan go. Gusto niyo yan na tayo magagawa dyan ha. Kung yun ang tema ng gusto niyo, pukpukan, chismi, kabit ni ganito, kabit ni ganyan. Wala na tayong magagawa ho dun. So, eto na tayo. Speaking of kabit. Ay, hindi pala. Kabit pa. So, ano to? Diagnosis ni Marcos Jr. mas reliable. Reliable. Kaysa sa doktor. Excuse me. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, bakit kailangan ngayon ang medical bulletin? Mas reliable, nabubulol talaga ako dito sa words na so, papasensya na kayo ha. Po siguro na ang Pangulo ang magsasabi ng kanyang nararamdaman, katawan niya naman po yun. Ito yung nasa interview. So, meron pa yan dito isa Marcos Jr. umapilang, huwag masyadong manabik ang mga Pilipino. Ito ang hinihintay na akong mamatay. Itong mga inihintay na akong mamatay, huwag kayong excited. Sumobra naman ang pagka-excited nyo. Tagal nga Hindi, ang tagal makalaba. Ang tagal gumaling ni Pangulo. Oo, yun yung ibig ko sabihin. Hindi naman yung mamatay. Wag kasi alam mo Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka dapat mamatay. Dapat gumaling ka pa. Alam mo kung bakit? Kasi marami ka pang pagdudusahan na katarantaduhan na ginawa mo sa Pilipinas. Kaya wag. Wag ka muna madeds. Marami ka pang pagdudusahan na kasalanan na ginawa mo dito sa Pinas, ha? Wag, easy. Wag ka munang mamatay. Parang hindi kami pabor dyan. Dapat magtagal ka pa or mga ilang pa itagal mo dito sa Pilipinas. Mga 200 years. Yan. Mga 200 years tapos may sakit kang diabetic. Yung unting-unting pinuputol yung mga paa mo, daliri mo, mga kamay mo. Yun, tapos may may rayuma ka. Tapos may basta yung may rayuma ka, basta yung mga ganun, may gout ka. Yung tipong gusto mo na magpahinga pero hindi pa kasi wala ka pa sa 200 years. Ganun ha. Wag muna. Ito pa. Mga doktor inireklamo umano ang kasipagan ni Marcos Jr. Nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Iba ka rin talaga. Sabagay. Okay. Yaman na Kung gusto mo talaga mamatay, di go. Ito yan Ito yung full video niyan. Panoorin natin. As reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. hi, ma'am. Follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito, sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for
the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin saya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Eh di sana hindi na siya nagpa-check up, tapos magaling pa pala siya sa doktor eh. Diba? Dapat di na siya nagpa-check up, ba't pa siya nagpa-check up? Eh di hamak na mas magaling pa pala siya sa doktor eh. Katarantaduhan mo, Claire. Other medical bulletin. Samantalang kami Bobo naman yarn. po provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Tarantad. Bobo talaga. Tanga mo. Ang laki mong tanga, Claire. Ewan ko sa'yo. Ang laki mong ang laki mong tolongge. So, ito yung isa, oh. Ito na yung landian nila, guys. Yung landian. Sir, anong name ng dog? Uy! Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, Parang ingol na ingol si Auntie Claire, ah. Oreo ang naging pangalan. Ay, naku, anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng... Tutay na mo, Marcos, pati yung panaginip, kinukuha mo na sa akin, ha? Ako lang ang nag-ano nun, ha? Nananaginip ka na rin? Hayop na to. Wala kang originality talaga. Pati yung mga panaginip ko, inaangkin mo na. Stress yung bituka mo. So puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good Sabi news ko, na yan. kumain na ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga.
wag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kaagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best medical Uwe, meron ba talaga? the best possible medical Totoo ba yan? care that you can have. And that's why May nag-aalala pa ba sa'yo? Back in harness. Di nga! Tuloy-tuloy. Tomorrow, gusto ko lang batiin yung PNP natin. Aba. Dahil bukas PNP anniversary of the creation of the PNP, and I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon, about 2 hours, a little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan DepDev? din yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project. Yun ang Kwento mo yan pinag-usapan namin, kaya kwento mo nga yan. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras. Sige. Kasi hindi pwedeng madaliin yan eh. Sige, okay lang. Because importante masyado and we're talking about some very important Sige, kwento mo yan. Wala naman naniniwala sa'yo. Paano pabayaran, saan na natin gagawin, etc. Galing. Sige, okay. And that's what we did. That's what we did last Okay. So, after that, sir, Today, kaninang umaga, na-swearing ko na si General Natates at saka Okay. na-promote na siya sa 4-star General. Congratulations, General Natates. Yes. So, ibig sabihin, tinarantado mo talaga si Torre. Kawawa si Torre. Torre, pinagmalaki pa ni Marcos dito. Na 4-star na daw si General Natates. Tapos ikaw, ano ka? MMDA spokesperson. Tungina, ano yung special mention? 4-star General Nartates, tapos si Torre, MMDA. Kawawang nila lang. Sir, after ng 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Ay, wala naman. Dahil wala na. Ipuin mo yung itlog, Antiklar, baka nilalagnat. Wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi, magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. Ayun. Medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Yan na. Maraming Tungino. ginagawa. Yon. Sir, Nagdrama nabalitaan na. niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit sa usapin tungkol sa impeachment? Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Okay. Kwento mo yan eh. Tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siya. Sana naman magkabayas siya, no? Dahil anak mo siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. Ganda ng movie na to, Greg. Ang ganda ng trailer. So that the process can be seen to be fair and Di ba? Ayan. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala? Butang na, sa inyong nag-lock yung panga. kalusugan? Guys, tingnan mo. Ayan ha. Kaya natin. Nag-lock yung panga, guys. Tingnan nyo ha. can be seen Tingnan nyo yung panga pag hinto magsasalita. Nagkasa eh. Naggano, no? Ayan ha. Tingnan nyo. to be fair and Ayan. proper. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala? You know? Putang na, nilak ba? Gano niyo? Kumambyo eh. Putang na, lupit. Sa inyong kalusugan?
Ngayon, At yan lang yung mga yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayo ma-excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. Okay. So ang title ng movie na to ay Hindi Pa Ako Mamamatay. Sino director nito? By Claire Castro. Ang galing nga, cameraman ka na, director ka pa. Baka ikaw pa yung writer nito, ha? I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. pero sir, marami pong Galing. suporta na nagmumula sa talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasal po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga Tuwa nagpapasalamat ba? ako sa kanila dahil nung Di nga lang, nabalitaan luto lang niya siya na anti-Claire. na meron akong diverticulitis. Ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat Ako meron sa din ako kanila niyan, eh. lahat. Tsaka ikaw talagang matagal ka nang meron yan. Ang hilig mo sa diversional tactic, eh. Matagal ka na talaga meron yan. Napakaganda naman malaman na Uy. napakarami na Uy. nag-aalala sa akin. Uy! Thank you sa inyo. Nag-blush ba? Sir, Nagkulay ano ba violet si Marcos. Nakinilig, eh. Huling video na kinunan ko sa inyo. Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Yan na, yan na. Uy, Ayan ito. ako. Yan na. Kikiligin na si kikiligin na si Auntie Claire. Hello po, tutulong. para... Hindi to AI. Hindi po Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Tala, ginanon lang siya ni Mar. Ang landi mo, girl. Pag nakita to ni Manong Chavit, magagalit sa'yo yun. Sasabihin ni Manong Chavit, ang landi mo, girl. Tingnan yan. Tingnan yung pagkakatulak. Ayan. Ayan ako. Hello po, para... Ito sawa kan siya sa likod. Hindi to AI. Hindi po Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Ang sagwa ang puta. Imbis na kiligin ka, eh, no? Ang nakakaduwal, eh. Trying hard ng hype mga Joe. Gusto nila magpatawa sa atin kaso hindi bagay, eh. Tapos yung isa tinapig lang. Tayo mo, Claire. Ayop ka. Tanginan tong hype na to. Kala mo, tangina, kinilig ba? Tayo na, inano lang siya, eh. Binasbasan ka lang ng pulburon, eh. Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi po Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for Ang 3 pangit days. to, ang For 3 pangit days. ng ano po. Pero saka, sir, Kaya na nga nanaginip na nga ako ng Perfect. steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, oo, So, ayan oo. po. So, hindi po to Yan AI. yung talagang tinututukan niya. Akalain mo yun, no? Si Chakadal, tsaka yung asawa niya nagbablog na ngayon. Kilala niya asawa ni Chakadal. Ni Chakidal. Oo. Kaso nga lang, siya yung babae, tapos yung lalaki isa. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Samantalang, hinubo na naman tuloy ako, buwisit na yun. O, dito tayo. Oo, ang pag-iyak ni Tito Soto. Bakit ba umiyak si Tito Soto? O, eto yun. Palitan na natin ng konstitusyon. Baguhin na natin. Or maghihintay tayo dekada. Bakit kailangan ma-retire na muna tong mga Supreme Court Justice na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion. Bakit ba? Hindi ko magets, dito naman tayo sa isa.
Ay, eto. Oo, Tito Soto. Suportado na ang Chacha matapos ang Supreme Court ruling sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tito Soto, labis ang kanyang pagkadismaya sa naging pasya ng Korte Suprema na anya panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura. Lalo na't ang impeachment ay malinaw na tungkulin ng Kongreso. Bakit? Ba't kumiiyak siya? Pangarap ni Tito Soto, winasak ng Supreme Court. Okay. Kaya pala eh. Okay, gets ko na. Kasi nga, yung mga dilawan, ang gusto nilang maging presidente ay si Tito Soto. Kapag na-impeach nga naman si VP Sara, si Tito Soto ang papalit na Vice President. Tapos, maaaring pwede na rin nilang i-impeach si Marcos Jr. Kaso, winasak ang kanyang mga pangarap ng Supreme Court. Kawawa naman si Tito Sen. Natatawag na ng tuta ni Romualdez. Sawi pa. Ang impeachment ngayon ay isa na ang imposibleng pangarap. Tito Soto, yung pagiging Senate President mo nga, medyo diskumpiyado pa nga yung mga Pilipino dyan. Tapos, mas gusto mo pang mas paniwalaan ka kaysa sa Supreme Court. Sino ka ba? Ang inang yan, hindi porket senador ka, alam mo na lahat. Supreme Court yan kataas-taas ang hukuman yan. Bakit kataas-taasan ka ba? Tito Sen naman, ano ba naman yan? Hanggang ngayon, nagkakalat ka pa rin. Ay, nako, Tito Sen. Tito Soto, nalungkot sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment versus VP Sara. Isang malungkot na araw ito para sa mga mag-aaral. At professor ng constitutional law para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng korte. Tangina. Ano mo, Tito Soto? Desisyon nila yun eh. Tsaka, anong alam mo? At anong pinakabasihan mo na parang palabasin mo at ipamukha mo sa amin na karapat dapat kang paniwalaan kaysa sa kataas-taasang hukuman? Tito Sen, tama na. Wala, sa totoo lang ha, nakakahiya na yung ginagawa mo. Alam naman namin, Tito Sen, na may pangarap ka bilang hindi lang bilang senador. May pangarap ka bilang sa mas mataas na posisyon. Yan nga, yung vice-presidente at ang presidente. Alam naman namin yun at lahat naman kayo dyan merong ganyan. May mga pangarap kayo na ganyan. Pero, Tito Sen, una-una, sa pinapakita mo ngayon na parang mas marunong ka pa sa Supreme Court, wag na. Kung ikaw magiging presidente, wag na. Supreme Court nga hindi mo ginalang What if pa kaming mga ordinaryong Pilipino? Isipin mo yun. Sorry Tito Sen, alam ko magkaibigan tayo. Magkaibigan tayo pagdating sa showbiz at sa pag nangailangan ulit ng tulong or pag nangailangan ulit ng opinion ko about sa prangkisa ng Itbulaga. Walang duda sa inyo po talaga ng TBJ yun. Pero pagdating dito sa politics, Tito Sen, hindi kita kayang kampihan. Ang hirap mong ipagtanggol, dong. Hirap, sorry Tito Sen Marami ka ring naitulong sa akin pero hindi, ang hirap po talaga ipagtanggol, promise. Tapos, dapat hinayaan mo na lang. Dapat hindi. Tsaka, anong sinasabi mong malungkot? Tas araw ito sa mga mag-aaral at sa mga professor. Anong ibig sabihin mo dun?
Anong konektado sa impeachment nun? Ay nako Tito Sen, ewan ko sa'yo. Sayang ka. Sayang si Tito Soto. Ay ako, sipon. Eto na nga oh. Eto na nga yun. Supreme Court pinagtibay ang desisyong labag sa konstitusyon, ang impeachment versus VP Sara Duterte. Tinanggihan ng kataas-taasang hukuman ang motion for reconsideration ng Kamara na humihiling na baliktarin ang desisyon. Inilabas noong Hulyo 25, 2025 kung saan ideklararang labag sa konstitusyon ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isang palakpakan po para sa ating kataas-taasang hukuman. Ganda nito, galing. Akala namin hindi, akala namin pati kayo kontrolado na ni Marcos eh. Excuse me. Pero dahil dito, pinatunayan nyo na kayo ay nasa gitnaan pa rin. So maraming salamat. Napakaganda ho nun. Napaka goods po nitong desisyon nyo na ito. At maraming Pilipino ang matutuwa. Saka ito, speaking of paano mo masasabi Tito Sen na nilabag ng Supreme Court ang konstitusyon, sila nga ang nagpatupad ng konstitusyon. Kaya ayon sa kataas-taasang batas ayon sa kataas-taasang batas, labag sa konstitusyon ang Article of Impeachment ni VP Sara. Tapos sasabihin mo na parang nilabag ng Korte Suprema ang konstitusyon. Ano kaya yun? Baka sariling mong isip lang yun, Tito Sen. Hindi naman kita sa minamaliit pero bala ka na nga Tito Sen. Dito na tayo guys. Dito na tayo sa main picture na ipapakita ko sa inyo. Ito po yung letrato ni Yuse Cabral nung nahulog siya sa bangin. Kung siya talaga yun. Ang pinagkakatakahan lang ho dito ng mga netizen ay bakit iba't ibang posisyon ang nasa litrato. Excuse me. Pero bago yon, ipi-play muna natin to dahil ako ay inuubo. So panoorin muna natin to, ha? Tinawag na dilatory tactics ng Office of the Ombudsman ang petisyong inihain ni Saldico sa Korte Suprema para nila madiskaril ang investigasyon sa flood control issue. Ang passport naman ni Ko na nagpapakitang nasa Stockholm, Sweden nitong Enero, balak ipa-red flag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binahagi rin ni Remulla kung paano posibleng nakarating doon si Ko sa panayam sa issue ng bayan kahapon. At may unang balita si Joseph Morong. Ilalagay agad sa agenda ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni dating Congressman Saldico na unang iniulat ng GMA Integrated News. Nakasaad sa petisyon na gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte para hindi maipatupad ng Ombudsman ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Tinanong ang Korte Suprema kung masasaklaw ito ng inilabas na rules kamakailan ng Korte na nagbabawal sa mga fugitive na humingi ng judicial relief. Batay sa rules, kailangan nilang sumuko para maibalik ang kanilang standing sa Korte. We will have to wait and see what the court or how the court acts on his petition. Batay sa apostilo notaryo sa Sweden, na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Ayon sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako Kasi naman yung lugar nila,
gated community, madali tumakas rin doon eh, kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, ano na yan eh, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, it's just probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa mga dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025. Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta Yes. ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Saldi Co at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Ayon kay Remulla, plano nilang ipa-red flag ang foreign passport ni Co. I'm leaving. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. So, yun na nga ate. Ito na nga, ipapakita ko na nga ako sa inyo. Pagmasdan nyo maigi itong picture na to. Kung anong mali dito. So, ayan po. So, yung nasa taas po na litrato, ayan yung pagkakasabi na unang picture nung pinicturan nung pagkakita kay Yusek Cabral. Tapos etong nasa baba na may kulay, ito yung pangalawang picture. Kung mapapansin nyo, bakit magkaiba ang pwesto, ang paa at ang ulo nito? So maraming nagtataka ho ngayon ng mga netizen na bakit ganyan? Bakit ganyan ang litratong yan? At paano ba nila maipapaliwanag yan? Kasi yung bato, iba din. Kahit sabihin na natin na inedit tong bato na to, itong mga bato, kahit sabihin na natin inedit, ibang-iba pa rin dito sa unang litrato. So paano nag-iba? Ano yung gumalaw? Eh, ang pagkakasabi, patay na agad daw nung patay na agad sa taas nun. Ay, anong ibig sabihin nun? Na gumalaw si Cabral pagka-picture nung una, tapos dito gumalaw siya ulit. Ganun ba? So kayo ang magdesisyon at magbigay ng opinion dyan mga banateros, mga kabiyaya. At dito na lang, hanggang dito na lang yung video natin. Ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. The next performance will start momentarily.